today's episode, pag-uusapan natin kung paano nga ba nagiging power din ang self-doubt. Pero dapat alam natin kung paano natin yun i-manage. So, pag-usapan na natin yun ngayon, ha? Kung ano yung opportunity meron ka, kung hindi naman mag-harm sa'yo, hindi mag-suffer yung mental health mo, physically lalo, hindi ka mabubugbog, tatawid sa alambre, gawin mo lang. Kasi or I don't know kung ako lang. Ako kasi kuya, mahilig ako. Sige, tira ka lang ng tira. You'll never know eh. Diba? Ako gano'n. Magkaiba talaga. Ikaw talaga with steps. So, hindi talaga ako high potential. Pero hindi. I think you are high potential. And gagamitin ko yung sinabi mo just now and yung prior to that para to address yung high potential comment ko, to address yung low potential question. Paano ko ngayon tutulungan yung taong with a lower potential to address yung self-doubt niya? Gagamitin ko yung sinabi mo yung una. So sabi mo kanina, look back at what you've done great and be grateful about it. Diba? Ako gagamitin ko yun. Iko-co-op ko yung idea niya, pero I'm gonna use it slightly differently. Sabihin ko sa kanya, sige, low potential ka, pwedeng low potential ka kasi wala kang experience sa bagay na to, pero you're being asked to take on a different challenge. So nagda-doubt ka, diba? Ang sabihin ko muna sa kanya is, look back at things that you've done really, really well in the past. Not necessarily the same as the challenge that you are facing right now. Look at the positive behaviors. Paano mo na-achieve yung mga bagay na yon? So, nag-research ka ba? Masipag ka ba? Resilient ka ba? Kasi, you cannot expect to be great at basketball, pero ang experience mo last time was football. Diba? Tama. Pero you can use certain positive attributes from your success as a football player when you go to the other sport. So use that. So i-acknowledge mo yung mga strengths na yun and try to measure kung kaya mong i-apply yon on the new challenge. That's one. Second is tatanungin kita ulit. So kino-op ko yung una mong sinabi. Anong ulit yung sinabi mo about doon sa yung sa low potential, ano yung comment mo ulit? Malay mo, lang yun, daan lang yun, pero di ka talaga parang... Hindi. Ang sinabi mo kanina doon, okay, tinis talaga kita kung nakikinig ka. Sinusubukan mo ako ba? Sinusubukan lang din kita kung nakikinig ka. Very good. Hindi. Ang sinabi mo kanina is, huwag ka matakot magkamali. Exactly. Actually, tinuturo ko yan sa mga staff ko, sa mga peers ko. Ano sabi doon sa kanta? Huwag kang matakot, di kita pababayaan. Siguro yun. Ay, doon ba yun? Ba't mo ba kinukorek? Ako nga nakaisip nun eh. Hindi ka nga nakakaisip ng kanta eh. Ito, tinuturo ko to. Tinuturo ko to sa mga staff ko, sa mga peers ko. And particularly on one team under my remit at that time na underperforming. And the reason nag-underperform sila, not only because nakakatakot yung environment kasi everybody's eyes are on them kasi ang daming problema, ang daming issues. Pero more importantly, yung tumatak sa isip ko nung tinatanong sila, anong problema? Alam mo sabi nila, kuya, natatakot kami magkamali. Okay, sabi ko, ganito yan. Alam nyo yung step 1 to 10 ng process, di ba? Alam nyo yung step 1 to 10 ng trabaho natin. Pero, nagdududa kayo kasi ayaw nyo magkamali. Sabi ko sa kanila, ganito. Kung paano nyo naiintindihan yung proseso, gawin nyo as you understood it. Huwag kayong matakot magkamali. Iaalaw ko kayo magkamali once, twice. Pero, pag nagkamali kayo, you have to inform me right away para ma-address ko yung ibang tao when it comes to the mistake. Kasi hindi ko kayo kakastiguhin, pero kakastiguhin ako ng mga tao sa paligid ko. So, you just have to let me know pag nagkamali kayo once or twice. Pero ang gusto kong i-instill sa mind nila is, not only dapat hindi sila matakot magkamali kasi marami silang matututunan sa pagkakamali, pero gusto kong maintindihan nila yung importansya ng pagiging decisive. Kasi yun yung opposite ng doubt eh. You have to be decisive. You have to be bold about your decisions in life sometimes. So, pag natutunan nyo na yun, pag natutunan na nila yung hindi dapat matakot sa pagkakamali, matuto and be decisive kapag ka nasa mga murky situations kayo, yun na yung gap, yun na yung magbe-bridge ng gap between where you are now and where you want it to be. Ano nangyari sa team na yun? I don't want to put full attribute to myself kasi trabaho nila yan eh, di ba? Sila trabaho nun. Top team twice this year. Wow. Mayroong, hindi ko sasabihin kung ilan, mayroong ilan doon from that team na sa top 10 this year.
Uy, alam nyo na, may bonus kayo. Balita ko, nanonood daw yung mga magpakabait kayo. Hindi, anyway. Alam mo, ang ganda na sinabi mo, naisip ko tuloy ba nagsasalita ka, doon lang nakakaisip ng idea eh. Ang self-doubt, ano siya eh, para kanyang inuunat. Again, babalik tayo sa model ng tirador. So yung self-doubt na yun, whatever happens, kung gaano mo man pinagdududahan yung kakayahan mo, you still need to launch. Kasi it will bring you to greater things. Di ba yung self-doubt? Parang kaya ko ba to? Kaya ko ba to? It's a good thing somehow. Pero kailangan mo tatagan yung loob mo to launch. Kasi ano pa bang harm pwedeng i-cause nun sa'yo? Nandun ka lang, natatakot ka lang. Same example, tirador. Nagda-doubt ka, ayaw mo i-launch. Hinatak mo ng hinatak. Hinatak mo. Hindi mo alam kasi kung ano yung tension limit ng goma. Ano may yung term nun. Yung tension niya. Nag-snap kasi hindi mo yes, isa rin yan. Hindi mo ini-launch. Hindi palit goma. Bagay. Tapos alam mo na yung limit. So eto hanggang dito lang. Bitaw. Tira ko. Angulo para tumama dun sa goal. Di ba? Oo. Tama. At alam mo, dapat itatanong ko to sa iyo eh, yung anong good and bad ng self-doubt. Ngayon nadidiscuss natin dahil sa tirador. Ang di rin kagandahan for me, for example, dun sa model ng tirador. Doubt ka ng doubt. By the moment na alam mo namang lilipad ka kasi kaya mo, kaso sa sobrang unat mo na naputol na. Correct. 'Di ba? Hindi siya ang bad side ng self-doubt. Ang good side ng self-doubt is it keeps you grounded kung kung nasaan ka, 'di ba? Ang bad side ng self-doubt is it makes you unproductive kasi hindi mo inaalaw yung sarili mo to proceed to the next step. Nag-hold back ka. So pag hold back mo, you lost the opportunity. Sa tirador, nawala yung goma. Correct. Pati yung ginamit mong bala na punta sa lapag. Correct. Nasayang. So ngayon, para makarecover ka, hanap ka ng bagong goma, pulutin mo yung bato, launch ulit. Effort. Correct. At alam mo ba, kung anong ginagawa ko, pag yan, dahil nabanggit mo, pagka dumarating yung mga paano na nag-hold back ako, humihiga ako sa kama ko. Pinapahinga ko muna. Kasi, minsan, yung pagod ng isip natin, baka kailangan lang ng pahinga eh. May Salem bed ka. Sarap ng higa mo. Nag-iisip ka. Baka kasi pagod ka lang eh. Pag napahinga ka na, tama pala yun, no? Minsan pala, pag may mga naka-crowded yung emotions mo and yung mind mo ng ideas, and yung decision making mo kung tama o hindi, kalma ka. The power of pause. Kailangan mo huminto, huminga, magpahinga, namnamin yung kama mo. Diba, alam mo yan kung gaano kasarap ang Salem bed? Sino ba namang hindi makakapag-decide doon? Isipin mo to. gawa ang Salem bed sa world-class quality materials. Of course. Subok na in terms of durability. Isipin mo na lang to. Gawa yan sa tela at spring. Pero para kang nakahiga sa ulap. Ay, sarap. Ano pang idadoubt mo doon? Walang doubt. At sa tagal niya sa industriya natin, na may support na lifetime service warranty, hindi mo idadoubt. Feeling ko nga, wala pa ako sa kamalayan ng mundong ito. May Salem na, subok na talaga yan. Bago pa ba na-invento ang tirador? Ay, naku. Ang tirador, hindi pa yung tirador dati. Oo. Ibang klaseng tirador pa yung. Pero Salem bed na siya, di ba? Salem bed na siya. Malaking bagay talaga na pinapahinga ang isip at pinipili natin kung saan tayo magpapahinga. Lalo na sa mga pagkakataong pinagdududahan natin ng mga sarili natin kung kaya ba natin. Pinagdududahan natin yung mga emosyon natin, kung tama ba yung desisyong ginawa natin, kung nakasakit ba tayo, at kung nasaktan ba yun, tas tama yung ginawa natin, tama lang ba yun? Sa susunod ba, gagawin natin yun? Malaking bagay, nakahiga, nagpapahinga, nagdadasal, nag-isip ng tama. Saka minsan pa nagda-doubt ka sa sarili mo, baka pagod ka lang. Yun. Kaya ka nagda-doubt. So magpahinga ka muna, give yourself quality rest, and then pagbangon, dapat ba nag-doubt ako? Yes. O dapat mag-launch na ako. Oo. Kasi napahinga ko na di ba? Oo. At habang nagpapahinga kayo sa pagod nyo, at nagda-doubt kayo, bigyan nyo po ng distraction ng isip nyo, nakakatulong din yon. Check out nyo po yung official website ng Salem, www.salem.ph. Ayan, mag-check po kayo dun mga kama, kasi marami po dun na abot kamay naman ng presyo, pero grabe, abot heaven ng pahinga, pero gumising kayo, syempre. Tapos, kung gusto nyo po at nakapag-decide na kung gusto nyo bumili, ayun yung lumabas, o kung ano man, ay, napakadali kuya. Nasa Lazada, TikTok Shop, and Shopee na po sila. And, meron din po sila sa Facebook, Instagram, TikTok. Ang dali lang po, www.facebook.com, instagram.com, tiktok.com, /Salem_PH. And syempre, meron pa rin po sa mga authorized
dealerships po nila. Silipin nyo lang po yun. Kaya alam nyo nang gagawin nyo, sale embed lang po Pag kulang pa yun, pag kulang pa talaga yung pagbabrowse, huwag kayong mag-alala. Pagka kinontak nyo ang Salem, marami silang very capable na parang customer service personnels na sasagutin lahat ng mga tanong nyo. Pag hindi pa rin kayo tiwala sa pagkiklik sa cellphone, magtanong. Tama. Para mawala yung doubt. Di ba? Kaya alam nyo nang gagawin nyo, di ba? Anyway, bago natin tapusin to, kuya, siguro, ang masasabi ko lang dyan sa mga taong may mga pagkakataon na nag-doubt kami, marami kaming pagkakataon na nararamdaman namin yung self-doubt. Ako muna siguro, una, be guided by prayers. Malaking bagay yun to cleanse your mind. Sunod, yung sinasabi na, just do your best, and God will do the rest. And, syempre, kailangan equipped ka din. Kung ano man yung trabaho man yan, o relationships, tignan nyo kung fully equipped kayo. Dapat, mas madali kasing magdesisyon pag alam mong kumpleto ka ng bala. Diba? Nakakatulong siya sa doubt na meron ka. Parang kang naliligaw. Halimbawa, parang gusto mong mag-forest or mountain hiking, di ba? Natatakot ka, kaya ko ba to? Pero paglingon ko, kumpleto naman ako. May tubig ako, may compass ako, may maps ako. Kaya mo. Natatakot ka lang, pero at least pag nag-push ka, alam mong kaya mo. Wag kang magda-doubt sa sarili mo. Be your number one fan. Kasi kung ano man yung narating mo, nanggaling ka sa little steps bago mo narating yan. At tama din naman na kung naliligaw ka, natatakot ka, lingon ka. Minsan nakakatulong yung paglingon para makita kung gaano ka nakalayo. Kasi minsan yun po ang sumusukat ng success natin. Hindi yung kung gaano na tayo kayaman, o ano na ba tayo ngayon, kundi kung gaano na tayo kalayo mula sa kung saan tayo nagsimula. So don't you ever doubt yourself. Kasi kaya mo yan. Ako naman, marami akong takeaways from this. Unang-una is, to address yung self-doubt, cut yourself some slack. Bigyan mo yung sarili mo ng chance. The reason I'm saying that is because baka kasi nagda-doubt ka kasi you're expecting too much of yourself. So, bigyan mo yung sarili mo ng pagkakataon na magkamali, to explore, to try to learn, despite the expectations around. Kasi their expectation, or the external factors as the case may be, that's nothing compared to what you are expecting of yourself. Sarili mo na. Then, address the expectations of others. Pangalawa is, medyo connected siya doon sa cut yourself some slack. Parang paano ko ba gamitin yung term? Pero maganda kasi, there's benefit in being a perfectionist. Pero sometimes, nanggagaling doon yung doubt kasi feeling mo, dapat perfect ang paligid mo. When you set a goal, you meet the goal exactly as you envision it. Pero that's not practical You cannot mold life always in your liking, 'di ba? So, okay lang maging perfectionist about behavior, about approach to things. Pero para mabawasan yung self-doubt, always keep this at the back of your head. There is likeliness to fail. Hindi siya perfect. So when you expect to fail, alam mo na dapat na you have to mitigate the risks. So that's not being perfectionist, that's being practical. Diba? Ganda nun. And lastly, it's important that you have good relationships with people around you. Gagamitin ko yung Lloyd example. He's a perfect example of a motivator. Not only because naniniwala siya sa'yo nung time na yon, but because he understands where to put you in places where you can succeed. Yung example, yung rice presentation dun sa content creator, he could have put you as a narrator of the content. Parang sa background ka lang, bosses ka lang. Pero hindi. He put you in a situation where you can star and people can see you. Kasi nakita niya yan sa'yo. But more importantly, when you build that motivator, coach-coachee relationship, continue the relationship. Always check back to your mentor, to your coach. Saan ba ako nagkukulang pa? Tapos, set milestones from there. Paano ko i-correct yung mga opportunities ko pa. That way, hindi mo ma-eliminate yung doubt, at least you're working towards reducing doubt. Yun. Ang galing lang. Hi! O, diba? Kaya naman, guys, huwag na po kayong mag-doubt. Marami pa po tayong mga gantong usapang darating.
Kaya naman po, i-follow nyo na po kami and i-share nyo na po. Hanapin nyo lang po sa Spotify, In the Right Corner, of course, with Kuya Dwayne. Ayan. And, madali kami mahanap, In the Right Corner. Lumalabas na kami. Oh, thank you so much po sa mga nakikinig, nagsisave sa mga libraries nila, nagsisearch, nagsishare sa amin through Facebook, Instagram. Ay, maraming salamat. Gusto namin, ang goal namin, lumabas kami dun sa 200. Ay, oo naman. Tulungan nyo kami. Hatid nyo lang 200, Layla. Kayang-kaya yan. Oo. Diba? In-upload ko po yung mga videos din namin on my YouTube channel. Pwede nyo po yung panoorin. Kwento nyo na po sa mga kaibigan nyo. Hanapin nyo lang po ako, Almira Shiel. Facebook page, Instagram, X, Almira Shiel po. Ako sa Instagram lang, Kuya Dwayne. Ayan. Maraming salamat, guys. I hope na-enjoy nyo itong usapan na to. At sama-sama po tayong bawasan nating self-doubt. Maraming salamat. See you again next time. Bye! Bye!